Mang daw, yan po ginigit ngayon ng vlogger-influencer at content creating platform founder na si Franco Mabanta matapos ang aresto ng NBI sa Pasig. Kaugnayan ng umano'y mali-maletang perang tinanggap ng kanyang grupo para umano hindi ikanta si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline. Ang balitang yan si Gio Robles. Mali-maletang perang may kabuang halagang 75 million pesos ang nakalatag sa mesang ito. Mali-maletang pera. Okay, tuloy. Ito ang marked money na kunwari ay paunang bayad ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 5 lalaki na nangikil umano sa kanya. Sa isang exclusive subdivision sa Pasig, nakipagkita kagabi ang grupo sa nagpakilalang tauhan ni Romualdez. Pagkakuha ng marked money, dito na nagpakilala ang kanilang ka-meet up na ahente pala ng NBI. Arestado ang leader ng grupo na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Ayon sa leader ng grupo, set up ang nangyari. Yeah, it's not true. It's not true. That's it. So hindi kayo nag-extort No. 300 million pesos? No, definitely not. How can we extort when they were the ones who came to us? Okay, so yun ang tanong dyan. Okay, set up lang daw ito at paano sila mag-e-extort? No? Paano siya naging extortionist kung ang lumapit po ay NBI? Diba? Malalim po itong usapin na ito. May mangyayari pa po dito. Pero ang lagi po nating tatandaan, sa nakikita ko ngayon, bakit nag-aantay ng pera ito si Franco Mabanta? Diba? Bakit niya kinikikilan si Romualdez? Diba? Drama lang ba yan? Kasi kung titingnan po natin, kung ito ay set up lang, sineset up lang sila ng NBI o ni Romualdez, bakit ka tumanggap ng pera? Nag-aantay ka ng pera. Unless tanim huli po ito. Okay? Hindi ko sinasabing mali ang NBI dito. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, maraming anggulo ito. Posibleng, hindi po natin alam, hindi ko sinasabing si Matibag, hindi ko rin sinasabing yung mga kasama niyang NBI dahil napakamaraming matitinong NBI. But definitely, hindi perpekto yan. Siyempre, meron din may kalokohan dyan sa loob. Parang pulis, meron din may kalokohan dyan, may mga matitino. Parang doktor, abogado, vloggers, lahat po, politiko, may malinis, merong ano. Pero usong-uso po ngayon, yung tanim huli. Kunwari hinuli, pero hindi naman. Diba? Pwede rin. Halimbawa, hindi naman niya talaga plano manghingi. Pero sinet up siya. O bibigyan na lang kita ng pera. Diba? Kaibigan naman tayo. Kapatid ko naman, pinsang ko naman yung kaibigan mo. Huwag ka na lang maglabas ng mga videos ko. Pwedeng nagkusa siya. Kasi ang kwento rito, nanghihingi daw tong Mabanta na ito ng 300 million kay Romualdez para hindi ilabas yung mga anomalyang ginawa ni Romualdez. Pwede rin namang si Romualdez mismo ang lumapit sa kanya. Ayaw niyang tanggapin, pero siguro pinipilit siya. Okay na yan. Wala tayong pag-uusapan sa'yo na yan, basta huwag mo nang ilabas. Pwedeng ganon. Or pwede rin na hindi naman ito patungkol sa video. Ito ay patungkol sa baka may koneksyon sa flood control. Kasi mali-maleta. Remember, anong sinabi ni Saldico? Na binibigyan niya ng maleta, ito si Romualdez. Kalakaran na po sa mga opisyal ng gobyerno ang maleta. Ano din ang sinabi ng 18 Marines? Nagdi-deliver sila ng mali-maleta. At ngayon po, mali-maleta na rin ang usapin. Diba?
So habang inaaral po ito, habang tinitingnan natin ang angulo, ito po ang naibulong sa akin from the inside. Hindi ko nasasabihin kung from the NBI or from the sari-sari store. Ang masasabi ko lang po sa inyo, lihiti mo itong nagbulong sa akin. Dahil marami po talagang lalabas na kwento dyan. Yung kwentong naririnig natin ngayon, ay kwento lang ng NBI yan. Siyempre, kwento nila yan, bida sila. Hindi ko po sinasabing hindi totoo. Pero, titingnan po natin ang punot dulo nito. Pagka ang magiging end result nito, madidiin si Romualdez at si PRRD or ang Duterte, tapos ligtas si Bongbong Marcos. Trinabaho to. Yun lang po yun. Di ba? Napaka-imposible naman na kaibigan ito ni Bongbong Marcos, tapos ang madidiin dito ay si Romualdez lang, na ngayon ay tinatraidor na ni Bongbong Marcos at si PRRD. Hitting two birds in one stone dito. Di ba? Mapapansin ninyo, it's still early to know. Ano pa to? Developing story pa to. Breaking news pa lang. Pero makikita nyo ngayon, ang dinidiin ng NBI or ng mainstream media ang kakampi nila, si PRRD tsaka si Tambaluslos. Di ba? So kung magtutuloy-tuloy yan, alam nyo na. Hindi ko po sinasabing walang kasalanan si Franco Mabanta. Pero kung ganun ang mangyayari, drama ang kalalabasan ng hulihang nangyari ngayon. Maaring legit yung panguhuli, pero yung mga susunod, tahi-tahi na po yan. Para mailihis na naman. Kaya after nitong kay Franco Mabanta, balik tayo sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kasi andyan ang problema natin, yung ghost projects. Ang problema natin, etong flood control scandal. Huwag tayo magpapaligaw. And at the same time, tila nakakalusot na si Bongbong Marcos sa nangyayari. Kaya huwag po tayong papauto. Ayon sa NBI, nakaraang taon pa umano lumapit sina Mabanta sa kampo ni dating House Speaker. Pero kamakailan lang dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para magreklamo. Isang taon na yan, pero ngayon lang nagreklamo si Romualdez. Bakit? Well, possibly, sabi niya, I will not go down alone. So siguro, posible din, una niyang dinadamay, etong si Mabanta. Kaya nga, eto challenge ko sa iyo, Franco Mabanta. Kung totoo may video ka patungkol dito kay Romualdez, ilabas mo na. Huwag ka na mag-antay na magdelikado pa ang buhay mo. Ilabas mo na kung concern ka sa taong bayan. At, ikaw naman Romualdez, ituro mo ng lahat. Ituro mo na. Huwag lang yung mga media. Hindi ko pinagtatanggol kung media yan o vlogger yan si Mabanta. Kung talagang nag-extort po siya, kailangan niyang makulong. Reklamo, 350 million pesos umano ang halaga na hinihingi ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay umano ng katiwalian ng dating House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang halaga na babayaran umano in cash. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Meron deadline So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video.
Isa sa ilalim pa ang expose video sa pagsusuri ng NBI forensic team. Ang tanong, totoo ba yung perang dala? Yun ang tanong eh. Kasi kung totoo yun, grabe no? Ewan ko kung hindi lang abot ng aking pag-iisip. But ordinarily, ang tao hindi magtatago ng 75 million sa bahay lang. Unless ayaw mo gumamit ng bangko dahil meron kang itinatago. Galing sa madumi yung pera. Diba? Bigla na lang sila nakapaglabas, ganun-ganun lang. Ang NBI po will act on evidence. Evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to. Sinundan natin kung saan po pumunta yung ebidensya. Ngayon, okay, maganda yung sinasabi mo, matibag. Oh. Sinundan mo yung ebidensya. Sana sundan mo din yung ebidensya ng 18 Marines. Kasi yung 18 Marines, tinuturo na nag-deliver sila sa Ilocos Norte at ang tumanggap pa raw ay si Sandro. Sana sundan mo rin yun. Diba? Ngayon, sinasabi mo rin na susundan mo yung ebidensya. Paano kung si Mabanta maglabas din ng video ni Bongbong Marcos? Susundan mo rin ba yung ebidensya? I doubt. I hope I'm wrong, but I think I'm right. Paano kung maglabas din ng video si Tambaluslos na ang itinuturo na nakakatanggap ng maleta ay si Bongbong Marcos? Susundan mo rin ba yung ebidensya? Or hindi dahil boss mo siya? Ano sa tingin ninyo? Kasi itong sinasabi ni na susundan yung ebidensya, nadinig ko na yan kay Lacson eh. May nangyari ba dyan sa Blue Ribbon na yan? Kita mo katagal na walang nangyari. Nadinig ko rin yan kay Boying. Hanggang ngayon, wala pang nakakulong na mastermind. Hanggang ngayon, hindi nga imbestigahan yung sinasabi ni Saldico tsaka ng 18 Marines. Well, baka naman iba si Matipag compared kay Boying tsaka kay ewan ko, kayo tanong ko. Iba ba siya kay Lacson tsaka kay Rimulya, kay Boying, itong si Matibag? Sumailalim na sa online inquest proceedings sina Mabanta sa reklamong robbery extortion. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Si Mabanta ay bahagi ng campaign. Sino kausap niya? Si PRRD? O si Baste? Diyan sa picture. Claire. Ay baka si Kitty yan. Team ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Kilala rin siyang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Ayan, si PRRD yan. Duterte. May libo-libong followers Ay, si Lisa yan? Si Lisa ba yan o si Kay? Si Lisa yan. Si Lisa, di ba? sa social media si Mabanta kung saan madalas siyang mag-post ng mga komentaryo sa politika at iba pang national issue. Ayon sa NBI, hindi nila pinag-iinita ng mga kritiko ng gobyerno. Huwag raw haluan ng politika ang operasyon ng NBI. Kung may mga personality na tumitira reputational attacks to gain money, to gain position, dapat yun yung managot. Tama naman. Ako, I agree sa iyo dyan, Matibag. Pagka nanghihingi ng pera, kunwari, katulad niya, kung totoo yung sinasabi nyo na, hindi ko ilalabas ang video, bigyan mo akong pera. Dapat talagang ikulong yan. I agree with you. Kaya lang, dapat patas across the board. Lahat. All. Diba? Hindi double standard. Kasi kung puro na lang yung nagsasalita ng katotohanan laban sa gobyerno ang natatarget, diyan po sumasama ang imahe ninyo. Ang nakikita nyo lang yung iba.
Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang ha. Nagalit kayo dahil naglabas ng video ng personal conversation. Pero halimbawa lang, yung NBI maglalabas din ng personal conversation sa tama ba yun? Dapat pag mali, mali. Diba? Dapat lahat. Bakit? Ang dami rin na may make news kay BP Sara. May inasikaso ba kayo? 'Di ba? Pati nga yung asawa ni BP Sara, fake news. Hindi lang patungkol ito sa bank accounts ha. Pati sa personal na buhay, personal not bank accounts, not BIR. Personal na buhay ng asawa ni BP Sara, fake news. Gumagalaw ba kayo? Sa atin lang naman patas. 'Di ba? Tama 'yan. Hulihin niyo yung mga ganyan. Tsaka sana, pag alam nyo na mali, halimbawa, nakalagay, not bailable, pero alam naman nyo, since abogado kayo na bailable, mag-isip naman kayo. Yun lang. Hindi porket nakalagay doon not bailable, susundin nyo kahit alam nyong mali. Paano pag nakalagay doon sa warrant of arrest? Tumalong ka sa building, tapos makikita mo dyan, yung aarestuhin mo, tatalong ka. In-exaggerate ko lang. Pero nagigets nyo? Abogado naman kayo, alam nyo eh. Paano pag kami nakalagay doon sa dokumento, illegal, gagawin nyo pa rin? Abogado kayo, alam nyo eh. Diba? So sana patas lang tayo. Walang problema kung mali. Nagkakaroon ng problema. Kaya sinasabing tinatarget ang media o ang social media. Kasi applicable lang doon sa mga nagsasalita sa gobyerno. Pero pag magsalita sila laban kay Sara, sige lang, go. Kahit fake news, sige, go. Tapos maglalabas ng warrant the night before. Yun lang naman. Pero, sir, lahat ng sinasabi mo dyan, agree. Tama yan. Pero yung NBI, let's be fair to the men and women of NBI, law enforcement nitong mga to. Ay, fair ako sa NBI kasi maraming mababait dyan. Bago ka pa dumating dyan, ha? Pinupuri na natin yung NBI. Maraming magagaling dyan. So, fair naman. Hindi ko naman sisiraan ng NBI. Kaya lang, pag nagkamali, mali. Regardless. Di ba? Patas din naman tayo eh. Itong mga to. Nagbabalita mula sa Frontline. So, antay-antayin po natin yung kwento nitong si Mabanta. Pero, be very observant. Kailangan nakabantay tayo dito. Dahil baka mamaya, biglang bumaligtad yung kwento. Ito si Franco ituro na. Si PRRD. Yung pala, Madriaga style lang. Tanim witness. Tanim huli. Di ba? Tapos si Bongbong malinis. Yan yung mga abangan sa kwento eh. Malalaman din natin. Mahuhuli din sila sa sarili nilang dila. Next po. Ito po, pag-usapan natin itong tungkol kay Marcoleta. No? Ito naman daw, si Marcoleta. Nako, Dawit ba sa maleta? Nako, may yari si Marcoleta. Pag-usapan natin, may allocables. Ano ba yung allocables? Tingnan natin. Ngayong gabi, iginiit ni Marcoleta na paninira lang ito sa kanya
Dagdag pa ni Marcoleta, hindi raw dapat maging entablado ang Senado para sa mga anyay intrigero na alam naman daw kung ano ang totoong motibo. Bukod dyan, muli ring binira ni Marcoleta ang partial committee report sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee kung saan chairman si Lacson. Hindi raw kasi nito idiniin sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Presidential Legislative Liaison Office Head na si Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Wala pang tugon dyan si Lacson. Ay nasaan po yung progress? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Takot eh. Open daw siya sa discussion pero ayaw niyang natatanong sa madaling salita. Alam niya, babaliktad siya sa'yo. Diba? Ang maraming tinatago, ayaw. Ayaw ng mga ganyan-ganyan. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent. Mismo na-target mo. Lacson is consistently inconsistent. One thing consistent with Lacson, inconsistent siya. Paiba-iba. Ay, alam mo, pag paiba-iba ka, Pinky Lacson, para kang Pinky, ha? Pinky. Invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him. Sa flood control scandal pa rin, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na wala raw itong iisang mastermind. Ayon kay Lacson, base sa mga nagdaang hearing at sa partial committee report, may mga mastermind sa katiwalian sa kada rehiyon. Si Lacson ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nanguna sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. There's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office. Yan. Alam mo kung ba't sinasabi nitong si Lacson na walang mastermind? Kasi ang sinasabi niya ay tulad niyan, within the certain district office. Ibig sabihin, halimbawa sa DPWH o posible sa lugar na ganito, sa ganitong lugar, sa ganitong lugar, sa ganitong lugar, sa ganitong opisina, andyan yung mga sindikato na nangungulimbat. Pero walang mastermind. In short, nililigtas niya lang si Bongbong Marcos. Kaya sinasabi niya na walang mastermind. Palusot lang yun. Kasi pagka may mastermind, imposible kasing makagalaw. Imposibleng si Saldico makagalaw nang walang go signal ni Martin Romualdez. And definitely, si Martin Romualdez hindi makakagalaw considering na yung anak niya ay nasa Congress. Hindi makakagalaw itong si Martin Romualdez nang wala si Bongbong Marcos dahil si Sandro, yung anak niya nasa Congress. In short, walang lusot si Bongbong Marcos. Posible, hindi niya alam, inutil siya. Or, guilty siya. Pero kung ako tatanungin, guilty siya, hindi siya inutil. Ewan ko, kayo, tanungin ko, tama ba ako o tama-tama? Diba? Ano sa tingin ninyo? Walang alam si Bongbong Marcos, mahinang presidente lang, inutil lang? O siya talaga ang mastermind? Dagdag pa ng senador, maging ang pugante at dating kongresistang si Zaldico ay hindi pa rin matuturing na mastermind. Sa ngayon, hindi pa rin napapauwi ng Pilipinas si Ko na sinasabing nag-apply na ng political asylum sa France. Fully organized, parang mafia, na lahat na sa'yo susunod. I don't think so kasi merong mga hindi niya rin kayang, probably hindi ko sigurado, based on evidence, meron din talagang particular congressman, not necessarily Saldico, congressman contractor, na nagmamanipulate siya within his sphere or area of influence. Sasabi niya kasi, hindi mastermind si Saldico. Hindi po talaga si Saldico. Ako sa tingin ko hindi. Ang mastermind dyan yung magpinsan.